pala. Doon din, humihinto na yun. Na-receive mo na eh. Tapos na. Wala nang kasunod. Pero pagka inanap natin, yung pinagmumulan ng pagpapala, din yung pagpapala na nakalaan para sa atin, patuloy, paulit-ulit na dumadaloy sa atin. Ano ginawa ni Jacob? Nangunyapit siya. Nangunyapit siya talaga. Hindi niya pinakawalan yung lalaki. Sa gitna ng hamon itong lalaki ito, sa gitna ng pakikibulo ng lalaki ito, hindi niya pinakawalan yung lalaki. Tanong, mga kapatid. Sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng bawat isa sa atin, pinipili ba natin mangunyapit sa Diyos ng higit kanino paman, higit sa ano paman? I have my own challenges that I face daily. But I choose to cling to God. Why? Kasi nga siya yung pinagmumulan ng buhay ko eh. Siya. I declare this. I have declarations daily. Dito meron declarations, ano? So ako meron din declarations sa sarili ko. Most of you, if not all of you, are aware na meron akong health condition. And this is my declaration. Pray. Lord, you are my healer. You are my healing. You are my health. You are my hope. You are my health and my life giver. Parati ko yan sinasabi. At sa awa ng Diyos, may pa ako. Kasi natin hindi ko maintindihan ng buhay, pinipili kong pangunyapit sa Diyos. Hindi mo naman kailangan maintindihan natin. Choice mo yan. Kung pipilitin mong intindihin yung mga bagay na hindi mo maintindihan. Masasabi ko lang sa iyo, kung pipilitin mong maintindihan lahat ng bagay kahit hindi mo maintindihan, may meron pa pong silid sa Mandaluyong na hihintay sa inyo. Mabubuhan ka lang. Life is uncontrollable, life is unfair, life is uncertain. Oh, hindi na maintindihan ang buhay. Pero ang Diyos, mapagkakatiwalaan. So I will seek to cling to Him with all my might. Sa South America, meron pong napag-aralang isang uri ng baging. Baging. Ano yung baging? Yung pinagalambitin nyo. Diba? Nalilumag, nagalambitin kayo. Diba? Hindi si Tarzan, yung kapatid ni Tarzan. Yung mga ayudante ni Tarzan. Ayan. Okay. Itong baging na ito, pinag-aralan ng mga scientifico. Kasi sabi nila, bakit itong baging na ito napakatibay? Unang matibay. No? At sobra ang higpit ng pagkakapit nila sa mga puno kung saan sila humahakap. Naintindihan niyo yung akap. Okay. Tagalog yan. Akap. Yung kapit. Pagkakapit. At ito na tuklasan ng mga scientifico. Noong sa South America, tropical yan eh. Katulad natin ang weather. Mapagyo. Ano?
Napakalaman nito mga scientific ito, habang bumabagyo, especially sa Amazon, sa Amazon region, lalo pala itong mga bagong ito, they spread out the roots, clinging to trees. Lalo silang niyayakap yung mga puno na kanilang kinakabitan. Lalo nilang pinagtitibay yung kanilang sarili. Mga kapatid, dapat utak baging na tayo. Mangunyapit tayo sa Diyos. Ano man ang mangyari, siya yung hanapin natin. Siya yung pinagmumulan ng lahat ng meron tayo. At lahat ng darating pa. I'm excited sa darating pa. Number 4, honesty and humility beget a new identity. Ang katapatan at kapakumbabaan ay nagbubunga, nagdudulot, nanganganak ng isang bagong pagkakakilanlan. Nagalap ko para naiintindihan. Alam niyo, isa sa mga pinakamalaking problema ng mundo ngayon, alam niyo kung ano? What's one of the biggest problems of the world today? You know what? Confusion with identity. That's one of the biggest issues the world faces, whether we admit it or not. Identity. Hindi na nga identity ng tao kung ilan ang gender. Diba? Hindi na. There's so much confusion. Hindi na ma-identify ng tao kung ano ang pamilya. Ngayon ang pamilya, dalawang babae nagsasama, may alagang aso, pamilya. Pamilya raw yun. Tanong mo, ano yung anak nila? Yung mga aso, yun ang mga anak nila. Hindi ko sinabing mag-ituring na kapamilya yung alaga nyo. Pero in the strictest sense, in the biblical sense, that's not a family. And there's so much confusion about this. Ano ba? Turn to politics. Hindi mo na malaman kung kanino ka kakampi. Yung kasalukuyang nakaupo, o yung dating nakaupo, na nakikialam yung gustong sumunod na umupo. Naintindihan nyo? Sorry wala akong amor sa mga Google. Kapatid, ano pa? Take the case of religion. Hindi na identify ng mga tao. Ito malungkot. And this is a Christian scandal. We'll call this the scandal of Christianity. Habang nag-meet ang local dito, tumawid lang kayo. Meron din church dyan sa taas. Christian church. Bakit kayo pa konti pa gano'n? Another Christian church. Pumasok kayo sa street. Another Christian church. Lumakad pa kayo pataas. May mga churches ulit yan. Kung nag-observe pa kayo. Isn't that a scandal? Yes. It's a scandal. You know why? We claim to be Christians. How come we can come together as one,
no longer to be identified with our respective groups, but to be identified with Jesus alone. So ano challenge? The challenge is Christians should start praying hard. Mapag-isahin tayo ng Diyos sa puso, sa isip, sa diwa. At kung maaari, magkasama-sama talaga. That should be our identity collectively. Collectively. Ano pa? Social standing. Hindi mo na malaman kung paano ma-identify ang tao. No? Buksan ang social media, we tend to identify more with the people that we see in social media instead of identifying with people na itinalaga ng Diyos sa buhay natin para magsilbing paalala at mabubuting halimbawa sa atin. Ginagaya natin yung mga nakikita natin sa social media. Social media creates wants. No? Nag-create siya ng mga pangangailangan na hindi naman talaga kailangan. Ginubuhay tayo, nilalasa ng puso at isip natin. Gusto natin ma-identify kung ano yung makikita natin doon. Confusion about identity. Now, mga kapatid, we have forgotten that our true selves are but known by God who created us. If there is confusion, it is because of our pride and concealing ourselves before God. The moment na itinago mo ang sarili sa harapan ng Diyos, magkakaroon ka ng confusion kung sino ka talaga. So, ano nangyari? Tinanong itong lalaking kabunok ni Jacob kung sino ka. He's the good news. Sinagot ni Jacob, ako. Kung alam niyo ang kahulugan ng pangalang Jacob, gugulat kayo. Ang ibig sabihin ng Jacob, siya na dumakma sa literal na translation, siya na dumakma sa bukong-bukong, sa sakong ng kanyang kapatid. Na ang ibig sabihin ay the servant, somebody na pinapalitan yung lugar ng tao na kanyang inaagawan ng pwesto. Manloloko. Yun ang pangalan ni Jacob. Finally, listen, Jacob came face to face with his true self. Intindihan nyo? Finally, nakilala niya ang sarili niya. Finally, ipinaba niya ang sarili niya sa Diyos. Finally, inamin niya, ako yung lalaking puro diskarte. Finally, ako yung lalaking puro plan A, puro plan B. Finally, and by his honesty and humility, the man said, you will no longer be called Jacob, but Israel. Ano ibig sabihin Israel? One who strives and prevails with God. Siya na nakipagpuno at nanahin sa Diyos. Mga kapatid, the moment we humble ourselves and become face to face with our true selves before God, then God restores our dignity, our identity.
kung sino talaga tayo. Finally, he was tired of hiding, tired of usurping, tired of deceiving. He was given a new identity, his real identity, his real purpose, a new nation from which the Messiah will come from. This wrestling with God was a sign of his desire to be changed. Finally, yung pakikipagbuo niya, tanda yun ang kagustuhan niyang magbago na ang buhay niya, magbago na ang takbo niya, ang direksyon niya, ang lahat sa kanya. At hindi siya tinigo ng Diyos. Ginago siya ng Diyos. Kinatagpo siya ng Diyos. Kinausap siya ng Diyos. Naranasan niya ang grasya ng Diyos. Kaya po, patuloy. Recognize the presence of God at work in your life. Verses 30 to 32, Jacob recognized it was God he wrestled with, calling the place Peniel. Ang ibig pong sabihin ng Peniel, mukha ng Diyos. A derivative of which is Penuel. Penuel is a good name. Penuel is a good name. Ibig sabihin, mukha ng Diyos. Doon sa lugar na yun, nakita niya ang mukha ng Diyos. Nakatagpo niya ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, all the while, God was working in the life of Jacob. Kaya nga lang, dahil puro siya diskarte, hindi niya nakita na ang Diyos ay tumikilos sa buhay niya, na ang Diyos ay may plano, na ang Diyos ay may kagustuhan na tuparin yung kanyang mga layunin sa buhay ni Jacob, na ang Diyos ay mapagkakatiwala.